Paksili ka o si Pastor Apollo Kibuloy? Pak, letter Q. Ayaw ba sa mga tropa pips? Ayan. Yan po ang tanong natin dito sa ating vlog na ito. Yan po ang gusto nating malaman. Paksili ka o si Pastor Apollo Kibuloy? Kasi nga po, ang dami pong kumokontra dito sa paksili ka na to, sa totoo lang. At nakakapagtaka na kontrang-kontra sila dito sa paksili ka. Gayong pinag-aagawan itong paksili ka na ito sa buong mundo. Napakarami pong bansa na gusto na magkaroon ng paksilika sa kanilang bansa at kumbaga magkaroon ng tawag dito ng proyekto na paksilika sa kanila, magkaroon ng investment ang paksilika sa kanila. Kaya lang ito nga pong ilan nating mga kababayan. Nakita ko parang kahapon yata may nagrally. Alam niyo, sa totoo lang, kaya tayo napag-iiwanan ng ating mga karatig bansa like Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam. Dahil na rin siguro sa mga pag-uugali natin na kapag merong mga bago sa pandinig o kaya pag merong mga dumarating na investor, ang tingin na kagad natin sa kanila ay mga masasama o kaya merong mga nakatagong agenda laban sa atin. So ngayon ito, pakinggan muna natin itong si Babalina. Sinasabi natin to. na ito yung dokumento na pinaiikot ng DOJ for approval ng iba't ibang mga kasamang mga department. Nabigyan umano ng impormasyon si Senator Amy Marcos na nagpapaikot na ang Department of Justice ng isang dokumentong naglalaman ng framework ng joint venture para sa pagtatayo ng US-led Artificial Intelligence Hub na Paksili-Ka sa Pilipinas. Pinagkokomentoan niya ang iba pang ahensya ng gobyerno kaugnay ng kasunduan para sa nasabing proyekto na ikinababahala ng presidential sister. Kabilang sa kanyang agam-agam ang pagbibigay ng 40% na pag-aari ng lupa ng Pilipinas sa dayuhan na pagtatayuan nito. Nakalagayan niya sa framework na mayroong master tenant na dayuhan na pwedeng magmay-ari ng lupa at magkaroon ng kontrol dito. Bakit kinakailangan ng tinatawag na joint venture to own the land? Hindi ba Pilipinas ang may-ari ng lupa? Bakit hindi BCDA or di kaya yung iba't iba pang GOCC na 100%? Bakit tini-turn over natin ang control sa mga dayuhan? 1,619 hectares, hindi na ito Pilipinas. Land co-property na to for 99 years. Agam-agam niya rin ang Galing na sa bunganga mo, land co-property. At ito po ay 99 years lang naman. Gano lang naman yung 99 years? Nako, Amy Marcos, mabilis lang yan. Actually, yung kinukuda mo, walang kwente. Kala ko mga ikukuda nito tungkol sa kalikasan, tungkol sa mga ganitong yung mga minerals, baka maubos, tubig, baka mamroblema tayo sa tubig. Kala ko yun ang ikukuda ni Babalina. Pero ang concern niya pala ay yung co-property. Alam niyo po, isa po yan sa mga pang-akit ng ating gobyerno para mag-invest po dito sa Pilipinas ang mga investor. Actually, alam nyo yung amendment doon sa saligang batas o yung sa constitution, yung tawag doon, yung CONCON, constitutional may tawag diyan yung aamyendahan yung saligang batas. Nakalimutan ko tuloy yung tawag, kanina sa isip ko yung pong pag-amyenda sa saligang batas, 'di ba? Napapanahon na. Bakit? Kasi yung pong 1986 Constitution, pinayaman noon ang mga Pilipino. Mga businessman, napakarami na nating mga businessman na mayayaman, mga talagang naging mga bilyonaryo.
Dati mga milyonaryo lang, hundreds of millions lang ang meron sila. Ngayon mga bilyonaryo na talaga, talagang napakayayaman. Pero naiwanan pong mahirap ang mga Pilipino. Nahirapan pong mahirap ang mga manggagawa, ang workforce. Ngayon pagkakataon naman na siguro natin ng mga Pilipino, na yung mga nasa laylayan ay makaranas ng ginhawa o yung magkakaroon tayo ng medyo malaki-laking sahod mula po dito sa mga ganitong kumpanya. Katulad ng Paxilica, 'di ba? Baka kahit papaano may mas magandang programa sila para sa mga manggagawa, baka meron silang mas malaking sahod na maibibigay, mga ano tawag dito, yung mga bonus, mga perks sa kanilang mga pagtatrabaho, baka mas maganda bigayan, di ba? At isa pa syempre ang Paxilica po, napakarami pong makukuha nitong trabaho as sa mga IT. Ayan, naku ayan, sa mga IT, naku, itak na yung mga nasa technology, mga nag-aral ng engineering, software, mga ganyan mga hardwares. Naku, talagang ang mga estudyante po natin hindi na kailangan mag-abroad at dito na lang sila sa Pilipinas, 'di ba? Kasi nandito na yung Paxilica, nilalapit na sa atin yung pagkakataon na tayo kumita po ng katulad ng kita na nang nasa abroad. Ngayon, yung pong 99 years, sa totoo lang, wala naman pong magiging walang kwenta yung sinasabi ni Amy Marcos. Kung yan ang kinakabahala ni Amy Marcos, yung 99 years, hindi naman ito opisyal na magiging pag-aari ng isang banyaga. Bakit? Kasi after 99 years naman maibabalik naman 'Di ba? Tapos isa pa, medyo ito pong Paxilica daw ay parang time is running out. Ito, i-play pa natin ng konti ito. Posibleng maging epekto nito sa kalikasan at sa mga komunidad. Sa kanyang press conference kanina, nagpakita rin ang mambabatas ng ilang mga video ng interview sa mga residente ng Capas Tarlac na umano'y pinapaalis sa kanilang mga tirahan. Bukod sa kanila ay may mga indigenous people rin sa kabundukan ang nais paalisin. Isa pa sa pangamba ng mambabatas ay maging target ang Pilipinas ng nangyayaring mga geopolitical tension. Sa kabila nito, nilinaw ni Senator Amy na hindi naman siya tutol sa proyekto. Hindi po ako tutol sa Paxilica, liliwanagin ko. Talagang makakatulong sa Pilipinas kapag nagkaroon ng libo-libong mga trabaho tulad ng ipinangako ng SONA. Binigyang diin niya na kailangan lang itong pag-aralan ng husto ng may pagmamadali para naman hindi masayang ang investment na maaari ring makapagbigay ng hanap buhay sa maraming mga Pilipino. Kung totoong mag-i-invest ng bilyon-bilyon, mawala pa yung pagkakataon, yung opportunity natin para rito. Ayoko naman mawala. Yung akin lang, ilagay naman sa tama. Parang may alternatives naman, katulad ng Thailand, ng ibang bansa, na nakisapi, pero hindi naman sinurrender ang kanilang jurisdiction at kapangyarihan. Wala naman kasi sigurong ganoong batas o ganoong plano ang Thailand. Actually ako, para sa akin, malabnaw yung pinagsasabi nitong si Amy laban sa Paxilica, no? Parang malabnaw kasi wala namang wala naman tong kumbaga parang hindi naman ganun katindi yung 99 years, kasi hindi naman ito magiging panghabang buhay na pagmamay-ari ng isang banyaga. Bagkus for 99 years, syempre doon lang sa kanilang negosyo. After 99 years ibabalik ulit sa Pilipinas. So ano problema? Ngayon ito po ang problema. Ito yung malaking problema. Well, I think there's a lot of misinformation probably that's being passed around. I always caution everyone to look at the positive side first before we start looking at the negative. So, but all that will be thoroughly discussed, to be transparent. And at the end of the day, of course, from the way we see it, because there are many countries who would like to be part of this Paxilica, and the Philippines was chosen, one of the few that was chosen because we're a trusted ally of the United States. This involves a lot of technology and critical minerals development, and it'll be good for the country. But there's always those that will say, look at the negatives. I hope that they realize that we're not the only game in town. If we don't take this one, there are many other Asian countries that are prepared to take it on. But no concern on the US side, and they're still optimistic. Well, the concern is obviously they prefer to have this Paxilica here. But if for some reason we drop the ball, I guess
other Asian countries will take over. Di ba? So, ito pong Farmers and residents in Capas, Tarlac are Paksilica ay kapag po hindi po nagmadali ang Pilipinas para ito ay bigyan ng go signal, ay maaari pong mawala sa atin itong Paksilica. At makaka-epekto nga po dito yung kaso nitong si Kibuloy. Kapag po hindi po isinuko ng ating gobyerno si Kibuloy sa Amerika, pwede rin pong sabihin ng American government na wag na lang ituloy yan, yung Paksilica na yan, kasi hindi naman nila binabalik itong si Kibuloy dito, hindi pinapahiram sa atin. Pwede pong yan ang maging epekto kung hindi po isusuko ng ating gobyerno si Kibuloy doon sa Amerika. So, ito kasi timbangin natin. Ano ba ang pakinabang natin kay Kibuloy at ano ba ang pakinabang natin sa Paksilica? 'Di ba? So, unahin natin. Paksilica. Makakapag-generate ng trabaho. Si Kibuloy, hindi. 'Di ba? Si Kibuloy, hindi. Paksilica. Makakapag-generate ng maraming bukod sa trabaho, makakapag-generate ito ng mas maraming investor. Maraming maengganyo na alam nyo, pag naumpisahan niya ng Paksilica, marami pong mas papasok dito sa ating bansa. So, si Kibuloy, may mahatak bang investor si Kibuloy? Parang wala no? Parang wala. Ngayon, Paksilica. Napakaganda po ng mangyayari sa ating bansa dahil po sa Paksilica. Dahil ito pong data center na ito, itong mga gagawin na ito ng Paksilica dito sa ating bansa, maaari pong gumanda ang ekonomiya. Yun. Gaganda ang ekonomiya natin dahil sa Paksilica. Ngayon, kunwari, si Kibuloy, hindi natin isuko, dito lang si Kibuloy, gaganda ba ekonomiya natin dahil kay Kibuloy? 'Di ba? Parang wala naman tayong pakinabang dito kay Kibuloy. Wala naman tayong mapapakinabangan dito. Ngayon, ang Paksilica po ay ito yung start ng mas magandang pakikipagrelasyon natin sa Amerika. Mas maganda. Mas marami tayong makukuha diyang mga tulong sa militar, sa ekonomiya, export, imports, ito pa maganda. Sa mga minerals, yung mga minerals natin. Hindi na natin kailangang ibiyahe pa sa ibang bansa. Tapos, yung mga produkto na magagawa ng minerals na yon, pagbalik sa Pilipinas, ang mahal-mahal. 'Di ba? Tayo na ngayon ang makakapag-export niyan sa ibang bansa. Syempre, maganda 'yan. Magiging tayo, exporter tayo, 'di ba? Exporter, importer. Exporter. Makakapag ganyan tayo. Marami tayong mapapala talaga sa sa Paksilica, sa totoo lang. Marami pa pong magandang pwedeng mangyari sa Paksilica. Kasi alam nyo, yung mga usaping pangkalikasan, marami pong safety measure diyan. Pwede po 'yan. Marami pong solusyon diyan sa sa iniisip nilang problema daw sa kalikasan, problema sa tubig. Kita nyo naman, napakarami natin tubig. Baha nga, di ba, nito mga nakaraang araw. Napakarami nating natural resources na pwedeng magamit ng Paksilica. Pero kay Kibuloy, ala tayo pakinabang kay Kibuloy sa totoo lang. Wala tayong napapala, wala tayong mapapala at hindi tayo uunlad kung hindi natin isusuko si Kibuloy. Ngayon, kung isusuko naman natin si Kibuloy,
napakaganda pong senyales nito para ang Amerika po ay mas lalo pong magtiwala sa atin at mas lalo po tayong i-treasure bilang napakabait at napakatinding kaalyado. At lalo po tayong poprotektahan ng Amerika against sa mga katulad niyan, yung mga umaangkin sa West Philippine Sea, di ba? Mas lalo po tayong aalagaan ng Amerika. At kapag po pinalampas pa natin itong pagkakataon na ito, kasi ang dami pong gustong mag-ano diyan ng Paxilica. Ang dami pong nag-aagawan diyan. Actually, yung ibang bansa, mga delegates nagpupunta ng Paxilica doon sa Amerika para makipag-usap na mag-invest sa kanila ang Paxilica. Pero ang Paxilica po, sila pumunta dito sa atin. Para tayo po ay kausapin na mag-i-invest sila dito at tayo ang napili nila sa kabila ng napakarami pong bansa na gusto pong mag-apply para po sa Paxilica. Bakit? Nakikita nila ang napakagandang potensyal ng Paxilica sa kanilang mga bansa. Bakit hindi natin ito makita dito sa atin? May mga iba na pong nabigyan ng Paxilica investment. Wala naman po silang mga naging problema, bagkus mga lalo pa nga pong umunlad, lalong naging high-tech, lalo silang katulad ng Vietnam. Kita nyo, Vietnam nakakagawa na ngayon sila ng mga EV, yung Bean Pass. Oh, 'di ba? Imagine niyo 'yun, talagang antindi ng kapag may Paxilica ka, dami mong magagawa. Tayo din po kung katulad niyan, wala tayong kahit isang Philippine brand na sasakyan. Wala tayo niyan, Hindi katulad ng Malaysia, meron silang nakalimutan ko. Perodua. Yan, mga Perodua, meron pang isa, nakalimutan ko itatak eh. Marami silang meron silang mga sariling gawaan ng sasakyan, Malaysia. Indonesia, kita nyo naman, napakasigla ng ekonomiya ng Indonesia. Dati mas mayaman po tayo sa Indonesia, ngayon mas mayaman na po sa atin ang Indonesia. At katulad niyan, meron silang mga kita nyo yung mga antitindi ng mga niyan, ang tawag doon, yung kanilang nakalimutan ko. Yung kanilang mga racetrack. Naku po, talagang high-tech na high-tech. F1 grade na racetrack. Pinagkakarerahan na ng mga motor, ng mga F1, ng mga kotse, yung Mandalika, tapos meron pa silang isa. Malaysia meron din, yung yung Sepang International Circuit. So, Thailand meron din, Buriram. Kita nyo, nagkakaroon na sila ng mga ganyan, tayo wala. 'Di ba? Ngayon, kung tayo pa makapagpatayo ng Paxilica, sana maisip din nila magkaroon tayo ng international circuit. Ang hihilig ng mga Pinoy sa karera. Karera ng kotse, karera ng motor, karera ng mga tawag dito, yung mga SUV, mga van, Innova. Kapag tayo po nagkaroon na ng kunwari, Philippine International Circuit. Putya. Yung ARRC pwede nang ganapin dito sa Pilipinas. Kasi tayo ngayon ang laging pumupunta sa Malaysia, Thailand, Japan, Indonesia. Tayo pumupunta doon sa kanila eh. Australia, tayo pumupunta sa sa mga international circuit. Ngayon kung magkaroon tayo ng international circuit dito sa Pilipinas, tayo na po ang pupuntahan ng mga turista. Napakagandang hatak po niyan sa turismo. Ang daming nanonood niyan. Nanonood yan sa mga stadium. Naku, ang dami. Talagang lalo na kapag mga finals na. Naku po, ang ganda niya. Sayang, hindi tayo nagkakaroon ng ganyan. Ngayon, yung Paxilica po, napakarami pong mabubuksan na mindset sa negosyo, sa lahat ng sektor. Sa pagkain, syempre, Paxilica, napakaraming tauhan yan. Di marami rin mag-i-invest sa mga restaurant, yung Paxilica Village na yun. Magkakaroon ng mga mall doon, magkakaroon ng mga napakaraming pasyalan, kainan, mga sinehan, hotel.
Kay Kibuloy, ano pakinabang natin kay Kibuloy? Wala, kaya dapat isuko na yan. Kasi baka mamaya, pag hindi natin isinuko si Kibuloy, magbago pa ang isip ng Amerika at hindi ituloy ang Pax Silica dito sa ating bansa. 'Di ba? Ikaw, ano ang opinion mo dito sa Pax Silica na ito? Payag ka ba? Pax Silica na lang ang piliin natin kaysa kay Kibuloy. Total naman, meron naman talaga siyang kaso sa Amerika, 'di ba? At may extradition treaty tayo sa Amerika at hindi naman illegal kung isusuko natin si Kibuloy sa Amerika. Ano masasabi mo dito? Comment mo dyan sa baba. Maraming salamat po.